Determinado ang Administrasyong Duterte na matuldukan ang mahabang panahong armadong pakikibaka sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit bumalik ang pamahalaan sa pakikipagnegosasyon sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP, gayon din sa mga rebeldeng Moro. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Dekada 70 nang sumiklab ang kabi-kabilang rebelyon sa Pilipinas. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. To those guilty of treason, insurrection, rebellion, it may pose a grave danger. Ipinaglalaban noon ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF ang reforma sa lupa, malinis na pamamahala at kalayaan mula sa panghihimasok ng Estados Unidos. Habang self-determination naman ang isinisigaw ng mga rebeldeng Moro. Madugo ang naging pakikibaka ng ating mga kababayan. Sinong hindi makalilimot sa Plaza Miranda bombing noong August 21, 1971 na kumitil sa 9 na katao at sumugat sa 75. Ang salarin, mga rebeldeng komunista umano. Wasak naman ang nasa 10,000 istruktura, bahay at gusali, habang patay ang hindi bababa sa 200 individual sa pinangunahang Zamboanga siege ng Moro National Liberation Front o MNLF noong September 2013. Pinakahuli namang karahasan ang pumalyang operasyon laban sa international terrorists na sina Zulkifli Binhir alias Marwan at Basit Usman sa Mamasapano sa Maguindanao. Dahil hindi na-coordinate sa Moro Islamic Liberation Front o MILF, nauwi ang Oplan Exodus sa misencounter kung saan nalaga sa mga miyembro ng Special Action Force gayon din ng MILF. Sa datos na nakalap ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP, mahigit 200,000 na ang namamatay dahil sa bakbakan sa loob ng 3 dekada at lagpas 2 trilyong piso na ang nagagastos ng pamahalaan sa gera lamang sa Mindanao simula 1970 hanggang 2015. Halos katumbas nito ang 2015 national budget. Kaya todo ang pagsisikap ni Pangulong Rodrigo Duterte na matuldukan ng armadong labanan sa mga rebeldeng grupo. Sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA, inihayag ng Pangulo ang pagiging bukas ng pamahalaan na muling buksan ng peace talks. Sorrow cuts across every stratum of society. It cuts deeply, and the pain lasts forever. That is why I reach out to you, to all of you today, to our Muslim brothers. Let us end the centuries of mistrust and warfare. To the CPP, NPA-NDF, let us end these decades of ambuscades and skirmishes. We are going nowhere, and it is getting bloodier by the day. Hindi pa man nakaupo sa pwesto, nagsagawa na agad ang Administrasyong Duterte ng isang informal at exploratory talks kasama mga lider ng NDF sa Oslo, Norway noong Hunyo. What was very evident was the goodwill and the trust that exists. Principally because of not because really of the panel and the negotiator. Kwan lang kami, emissaries lang kami. It is actually the persona of the Duterte presidency. His persona parang invoked a lot of goodwill and trust from the other side.
So, madali kaagad nating na-resume yung peace negotiation. Naging matagumpay ang dalawang formal talks sa Oslo noong Agosto at Oktubre na susundan ng ikatlong round ngayong Enero sa Rome, Italy. Pero sa informational video ng NDF, iginiit ni Benito Tiamzon, NDF Peace Panel member at leader ng MPA, na dapat maintindihan ng taong bayan na ang layunin ng negosasyon ay hindi lamang para patahimikin ang mga baril, kung hindi para tugunan ang pinakaugat ng armadong pakikibaka. Yung mga armadong kilusan ay pwedeng madurog ng armadong lakas ng gobyerno, pero hindi nagtatagal. Lilitaw na naman yung kumukulong kondisyon ng kahirapan, kaapihan ng mga tao. Lilitaw na naman yung mga pag-aalsa, mga armadong paglaban. Kaya kung ang layunin natin ay tunay, matagalan, kapayapaan, kailangan hindi yung kung paano mabilis ang wakasan yung armadong labanan ang maging focus, kung hindi paano talaga tunay na bibigyan ng solusyon ang mga ugat ng ganitong paulit-ulit na armadong labanan sa Pilipinas. Kaya nga tayo nag-uusap para malaman natin kung anong dahilan ng kahirapan. At pag nalaman natin kung anong dahilan ng kahirapan, makakagawa tayo ng paglulutas doon sa kahirapan na yan. Nitong Nobyembre, pansamantala namang sinuspinde ang warrant of arrest laban kay Nur Miswari, founding chairman ng MNLF, kaugnay sa 2013 Zamboanga siege para lumahok sa peace talks. Mula Sulu, bumisita si Miswari sa Malacanang bilang tugon sa imbitasyon ng Pangulo. Dito tiniyak niya ang kanilang kooperasyon sa isinusulong na kapayapaan ng gobyerno. Because I came here only in answer to the invitation of the President, the man whom I respect and trust. For I believe, as I said during the campaign, that is one single man who can provide solution to the problem of peace and order in our homeland. Kasunod nito, nilagdahan ng Pangulo ang executive order para sa expanded membership ng Bangsamoro Transition Commission o BTC. Nagkasundo noong Agosto sa Malaysia ang pamahalaan at MILF na itaas sa 21 ang membership nito at isama ang MNLF. Ito'y para bumuo ng draft enabling law na magtatatag sa Bangsamoro government kapalit ng ARMM. Subalit SEMA faction lamang ng MNLF ang lumahok dito. Nais kasi ng Miswari faction na hiwalay na talakayin ang kasunduan nito sa pamahalaan noong 1996. Kaya gumawa ng hiwalay na panel ang gobyerno para sa dalawang grupo. Pagsasamahin na lamang ng Kongreso ang kanilang mga draft, oras na maisumite ang mga ito sa ika-27 ng Hulyo 2017. I stand before you to offer mutual understanding so that despite our differences, we may still live together and build together a better future. So what we're doing now is we're forming peace tables. We realize that public support is necessary. This public opinion has to be very supportive of the process of finally settling the issue that Moros have been asking government. Positibo ang lahat na makakamit na ang kapayapaang matagal na nating inaasam sa kasalukuyang administrasyon. Pero aminado ang pamahalaan na hindi ito magiging madali. Maraming pagsubok sa proseso, ngunit tuloy lang ang laban. Para sa Highlights 2016, Ria Fernandez. Itinuturing ng mga bayani ng modernong lipunan. May bilang na umaabot sa mahigit 10 milyong nakakalat sa daigdig. Nagbabakasakali, nakikipagsapalaran, inaatim ang mabigat at minsay hindi makataong pagtrato at diskriminasyon. Alang-alang sa pamilya, para sa bayan. May inaambag na halos 30 bilyong dolyar sa ekonomiya taon-taon. Muli nating himayin yan sa ulat ni Joy Gumatay.
social media ang video ng isang batang humahagulgol ilang sandali bago bumiyahe abroad ang kanyang tatay na isang OFW. Dudong at tanaw sa dudong. Ading. Nakakalungkot mang isipin pero ito ang nararanasan ngayon ng higit kumulang 10 milyong pamilya ng mga Pilipinong piniling magtrabaho sa ibang bansa para lamang maibigay ang pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ano ang nangyari sa bayan natin? Bakit ganun? Bakit karamihan? Hindi ko na sabihin na ano ako eh. Sa labas na lang, nagkalat tayo sa buong mundo. Sa kanyang inaugurasyon, ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na mararanasan ng mga OFWs ang tunay na pagbabago sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa Pangulo, ito ay bilang pagkilala sa di mapapantayang ambag ng grupong ito sa ating ekonomiya. Sa ngayon kasi, pumapatak na sa 27 to 37 billion pesos ang remittances na ipapasok ng mga OFW sa ating bansa taon-taon. Kaya naman ilang buwan pa lamang matapos maupo sa pwesto, sunod-sunod na ang aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsasakatuparan ng pangakong ito at nang mabawasan ang mga batang lumalaki malayo sa kanilang mga magulang. Nanguna sa prioridad ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ay ang pagbuo ng isang one-stop service center para sa mga OFWs. Dito ay matatagpuan ang 14 na ahensya ng pamahalaan na nagsisigurong handa at protektado ang ating mga kababayan sa hamon na kanilang haharapin sa pagtapak sa ibayong dagat. Pagkatapos ng matagumpay na pagbubukas ng One-Stop Service Center, umarangkada naman ng Department of Foreign Affairs para mapabilis at mapadali ang passport processing sa bansa. Kaya naman isang malaking tagumpay kung ituring ng DFA ang pagkakaroon nila ng mas sistematikong working stations na nakatulong rin para sa mas mabilis na paghihintay sa passport release. Bilang pangasiwa ng ating Philippine passports, gumagawa kami ng mga hakbang para lalo pang ma-improve ang ating product, ang passport, pati ang ating services sa ating mga kababayan. And we have already instituted several measures and reforms to achieve this objective. Samantala, hindi naman inalintana ni Pangulong Duterte ang kanyang kabi-kabilang pagbisita sa iba't ibang bansa para masaklolohan ng mga kababayan nating naapektuhan ng pagbagsak ng ilang malalaking kumpanya ng langis sa Saudi Arabia. Bagamat hindi nagawang sunduin ng Pangulo ang sunod-sunod na batches ng mga repatriated OFWs, present naman sa ilan ng kanyang kanang kamay na si Secretary Salvador Medialdea para iparating sa mga ito ang kanyang mensahe para sa kanila. Umuwing luhaan dahil sa tuwa ang libu-libong stranded OFWs matapos tiisin ang ilang buwang gutom dahil wala na silang natatanggap na sahod sa nabangkaroting kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan. Ako ay masaya nakarating dito sa Pilipinas ng matiwasay. At ang isang aking masasabi, nagpapasalamat ako kay Pangulong Duterte. Dahil kung hindi sa kanya, hindi kayo makakarating dito. Ilang taong kami roon sa Saudi, tulad ko, 8 years. Wala man lang ako nakuha ang benefit, sahod. Si Mang Reni at ang mga kasabay niyang repatriated OFWs ay sinalubong sa airport ng OWA at Dole, dala ang Assist Well Program Kits. Sa ngayon ay mayroon na silang natatanggap na tulong pinansyal at skills training mula sa mga nabanggit na ahensya. Dagdag pa rito, inaasistehan rin ng mga repatriated OFWs na nangangailangan ng legal support sa pang-aabusong naranasan nila sa kanilang pagtatrabaho sa ibayong dagat. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtagumpay ang mga Filipino migrant workers na makapagpasok ng kanilang kinatawan sa ika-17 Kongreso. Bahagi ng kanyang prioridad ay ang pagkakaroon ng isang kagawaran na magbabantay sa kalagayan ng mga Filipino migrant workers, ang Department of Migration and Development. We will going to support the protection and welfare of the migration program. Nang sa ganun, makapag-concentrate din tayo sa reintegrations. And in that way, we can closely coordinate with different government agency paano magkaroon ng livelihood to mga OFW na to.
Layo ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan ng karagdagang oportunidad para kumita ang mga kababayan natin dito sa loob ng Pilipinas at nang piliin nila na dito na lamang magtrabaho imbis na sa ibang bansa. Sa katunayan nga ay binahagi niya ang planong ito sa mga kinatawan ng pamahalaan ng China at Malaysia. Bigyan mo lang ako kunting panahon. Paayusin ko lang ang ekonomiya. At ang may opportunity for you to work here. Nakilala namin sa isang OFW convention si Dr. Maria Antoinette Dionisio, isa sa mga OFWs na naranasan rin ang hirap ng pangingibang bansa. Hindi niya akalain na pagkalipas lamang ng 5 buwan ay pupwersahin siya ng kanyang employer na gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Laking pasasalamat ni Dr. Dionisio dahil nakauwi siya ng bansa 1 buwan matapos magreklamo sa Embahada ng Pilipinas sa Jeddah. I still get emotional but naaalala ko yung mga pinagdaanan ko doon. Arrival ko dito sa bansa natin. Sabi ko, I'm coming home to see a better Philippines. In the fullness of God's time, meron talagang reckoning yan. At meron niyang pagbabago. I assure you, pag-uwi ninyo, iba na ang sistema doon. Para sa mga repatriated OFWs tulad ni Dr. Dionisio, huwag mag-atubiling lumapit sa Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and Employment at iba pang kagawaran na layong mabigyan ng magandang buhay ang mga pamilya ng mga Pilipinong minsan ang umalis ng bansa para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Para sa Highlights 2016, Joy Gumatay. Pumabor man ang Permanent Court of Arbitration sa kasong inihain ng Pilipinas laban sa pag-angkin ng China sa mga teritoryo sa West Philippine Sea, buo pa rin ang pasya ng China na hindi nito kikilalanin ang hatol ng International Tribunal, ngunit bukas umano itong ayusin magusot sa isang mapayapang pakikipagnegosasyon sa Pilipinas. Ang mga pangyayari matapos may labas ang positibong desisyon ng International Tribunal, ating balikan sa ulat ni Eunice Samonte. Ngayong taon na nga masasabing may pinakamaraming kaganapang nangyari sa West Philippine Sea. Ngayong taon din kasi lumabas ang desisyon ng International Arbitral Court na pumabor sa Pilipinas sa pagmamayari ng kontrobersyal na Scarborough Shoal. Ngunit ngayong taon din naging mas marahas sa mga Chino sa pagtataboy ng sarili nating mangingisda sa ating teritoryo. At ngayong taon nga, sa ilalim ng pamumuno ng bagong halal na Pangulo ay nakabalik na ang mga mangingisda sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Samahan niyo po kung malaman ano nga ba ang naging lagay ng isa sa mga naging mainit na issue ngayong taon, ang kalayaan at karapatan sa Scarborough. China at Japan na huwag makialam sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tinututulan naman ng China ang hakbang ng US Senate hinggil sa pinagagawang isla sa West Philippine Sea. Malacanang assured that the troops assigned the West Philippine Sea will receive a much-needed boost. We have a strong interest in the manner in which the disputes of the South China Sea malaki pong kakawalan po yung pagkain nila yung pugo ng Scarborough. Dito, hirapan ng isda dito. Doon, talagang kahit saan kalilingon, isda talaga. No! Not allowed! Makalipas ang 4 na buwan mula ng aming pagpunta sa Scarborough Shoal, napakarami nang nagbago, hindi lamang sa mga nangyari sa internasyonal na aspeto, kundi pati na rin sa lugar mismo ng pinakamalapit sa Scarborough Shoal, ang Masinloc, Zambales.
Ang Bajo de Masinloc o mas kilala bilang Carboro ng mga mangingisda dito sa Zambales ay ang triangulong bahura o coral reef na nasa 124 nautical miles ng kanlurang bahagi ng Luzon. Malapit ito sa Zambales, Bataan at Pangasinan at tahanan ng mga naglalakihan at kakaibang klase ng mga isda. Ang territorial claim na yan, no? At of course, meron tayong evidence, no? For example, meron tayong 300-year-old map ni Father Pedro Murillo Velarde na nagsasabi 300 years ago, no, sa mapa natin, ay kabilang na, no, bahagi na ng teritoryo ng Pilipinas ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, no, kung tawagin natin. Ngunit ano nga ba ang basehan ng China para sa kanilang ipinaglalabang 9-dash line claim? Base kasi sa 9-dash line claims ng China, mga Chino ang unang nakadiskubre sa Scarborough Shoal noong 13th century sa ilalim ng Yuan Dynasty. Ito ang kanilang tinawag na Huangyan Island. Para kasi sa China, pag-aari nila ang lahat ng mga islang kanilang unang natutuklasan. Ngunit kung susuriing mabuti ang mga sinaunang mapa ng China noong 1402 na may pangalang Hun Yi Jiang Lili Dai Guo Duzi Tu o Map of the Entire Empire of the Frontier Countries, wala ang sinasabi nilang Huangyan Island sa mapa. Wala rin ang sinasabi nilang Huangyan Island o Scarborough Shoal sa mapa ng China noong 15th century na pinamagatang Donghan Hai Ye Tu o Map of the Barbarian Countries of the Southeast Sea na iginuhit ni Sun Xian. Base sa mga mapa, dalawa ang maaaring ibig sabihin nito. Una ay noong Yuan period, wala pang sapat na impormasyon ng China sa mga isla at kung gaano ito kalaki. Mas lalong wala silang gaanong impormasyon sa Pilipinas at sa mga islang sakop nito kabilang dyan ang Scarborough Shoal. So malinaw na walang basis, no, under international law yung 9-dash line claim ng China based on historic rights, no, at in-uphold ng arbitral tribunal yung maritime entitlements natin, no, dito sa ating exclusive economic zone at yung maritime entitlements surrounding yung mga iba't ibang features. Ngayon naman, sa territorial claim, hindi pa nare-resolve yan, no? So, may claim ang China, may claim tayo, may evidence sila, may evidence din tayo. Sa katunayan, sa Treaty of Paris at sa 1990 Treaty of Washington, kasama ang Scarborough Shoal sa mapa ng Pilipinas na isinauli ng Estados Unidos sa Commonwealth of the Philippines na dating pag-aari ng Espanya. Ang ebidensya ay makikita sa Murillo Velarde Map of the Philippine Archipelago na nagsasabing mayroong 3 bahura na malapit sa Maynila na may pangalang Galit, Panakot at Lumbay o sa ibang mapa ay Bajo de Bolinao, Bajo de Masinloc at Bajo de Mirabela. Ngunit taong 2012, laking gulat ng lahat ang bigla ang naging pagpwesto ng 2 malaking barko ng China sa bahura. Mula noon, ipinagbawal na rin ang mga mangingisda sa Panatag Shoal. Kung dati, kumakain kami ng 3 beses, may merinda pa yan. Ngayon, siguro, wala na. Mga 2 beses na lang. Malaki pong kawalan po yung pagkain din ay yung pugunang Scarborough, yung pagbabawal sa amin. Malaki at nakababahala na rin ang epekto nito sa komunidad, lalo na para sa mga kababayan nating mangingisda. Kung babalikan natin ang aking report 4 na buwan na ang nakakaraan, kitang-kita rito ang bakas ng takot at pangamba ng mga mangingisda na bumalik sa bahura dahil sa sinapit nila at ng ilan sa kanilang mga kasamahan. We deployed vessels August 5 based doon sa decision din ng National Security Council na pabalikin na yung mga vessels doon sa area. One is, ang purpose is yung presence doon sa area sapagkat hindi naman tayo nag-a-acquise doon sa posisyon ng China na kanila yun. So, nandun tayo. At pangalawa, yung makikita natin yung kalagayan ng mga fishermen. So, madama nila na ang gobyerno ay nandun din sa area at hindi natin sila pinababayaan. Ngunit imbes na gumamit ng dahas, mas pinili ng ating bansa ang pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa sa ASEAN na lagdaan ang UNCLOS o United Nations Conventions on the Law of the Sea upang mapayapang resolbahin ang lumalalang tensyon sa pagitan ng 2 bansa. Kaya naman sa ngayon, bago magtapos ang taon, ay tila ba'y naging maagang regalo sa mga mangingisda ang kanilang pagbabalik sa Carboro. Kung sa akin, kung sa isda sa Scarborough, marami hindi mo nahanapin, nandun na talaga eh. Maraming isda doon.
Doon malaking kita din sa Scarborough eh. Malayo dito sa tabi. Ang issue sa West Philippine Sea ay maaring mahati sa dalawa. Una ay ang territorial aspect kung saan nanalo na tayo at pangalawa naman ay ang maritime aspect na hindi pa rin nare-resolba. May pinatutunayan ng China at may ebidensya naman ng Pilipinas. Ngunit sa issue na ito, ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng bawat mamamayan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa susunod na taon, sama-sama nating alamin at gamitin ang ating kalayaan at karapatan sa Scarborough. Para sa Highlights 2016, Eunice Samonte. Sa pag-upo ni Gina Lopez bilang bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, kabilang sa binigyang prioridad nito ang paglaban sa iligal na pagmimina sa Pilipinas. Maliban dito, tinutukan rin ng kalihim ang muling pagbuhay sa Laguna Lake. Balikan natin yan sa ulat ni Dayan Querer. The heart and soul of the Philippine Constitution is social justice and human development. It seems appropriate that all government agencies adopt this as their main focus, just doing it within their sphere of influence. So in this line, DNR has adopted social justice as the main criteria for every decision that we will be making and that we are making. Isang sobrang malaking bangsa galing sa puso para sa mga katutubo! Isang crusader. Ganito isalarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Secretary Gina Lopez. Kilala kasi ito bilang isang matapang na aktivista kontra sa mga aktibidad na nakasisira sa kalikasan at sa natural na ganda ng Pilipinas. Kaya naman simula nang italaga si Lopez bilang bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang laban kontra sa iligal na pagmimina sa Pilipinas ang agad nitong binigyang prioridad. The law says, the mining law says that you should not endanger the well-being of present or future generations. So in that line, if we see that rivers are silted and farmlands are destroyed and the people's health deteriorate, that is a violation of the law. And so then we will just follow. In essence, we're just going to follow the law. Agad na nagsagawa ng isang masusing mine audit ang DENR upang mapag-alaman kung aling mining companies ang may nilalabag na mga batas pangkalikasan. Sa 41 metallic mining company sa Pilipinas, 10 kumpanya ng pagmimina ang sinuspindi ng ahensya dahil sa iba't ibang mga paglabag, kagaya ng polusyon sa tubig at pagkaguho ng lupa. Para maisakatuparan ng isang mas responsableng pagmimina sa bansa, pinulong ni Lopez ang ilan sa mga opisyal ng mining companies. Kabilang na ang mga napag-alamang may mga paglabag. Ito ay para sa isang masinsinang dialogo upang mapag-usapan kung paano maisasaayos sa mga operasyon ng pagmimina at paano sila makatutulong sa mga komunidad. SDMP are the funds which is set aside, it's like 1% of their gross revenue by law, should be used for the host community. And because of my experience in development, I know that if you use money well and strategically, the impact is much more. So I would like to work together with the mining companies so that their SDMP funds yield much more benefit. Samantala, nagkansela rin ang ahensya ng mga Environmental Compliance Certificate o ECC ng ilang mga kumpanya. Kabilang na ang Australasia at ang La Mesa Century Communities.
Nakatakda sanang magsagawa ng isang malaking housing project dito sa area ng Lamesa Watershed. Ito ay pinigilan ng DENR sapagkat maaari nitong makontaminate ang watershed na ito na pinagkukunan ng inuming tubig ng halos lasa 12 milyong katao sa Metro Manila. Napag-alaman ng ahensya na walang clearance mula sa Metropolitan Waterworks and Sewage System o MWSS ang Century Communities para sa plano nitong housing project na may saklaw na 58 ektarya ng lupa sa Lamesa Watershed sa Quezon City. Samantala, nagsagawa rin ng audit ang ahensya sa coal-fired power plants. Isa ang Semirara Mining and Power Corporation sa pinagpaliwanag ng ahensya kung bakit hindi dapat kanselahin ang ACC nito. Semirara, okay, I have had many communities coming here complaining, and I have seen satellite maps where the waste of the coal plant was dumped on top of the mangroves. To the extent that it changed the landscape. So that doesn't sit well for me clearly. Umaksyon rin ng DENR sa illegal fish pens. Sinimula na ng ahensya ang pagpapademolish sa illegal fish pens sa Laguna Lake. Kabilang na ang 2 pagmamay-ari ng 7-Eleven Fishing Corporation na umuokupa ng 100 ektarya sa lawa. Ginarantiya ni Lopez na wala nang mare-renew sa mga permit sa 2017 upang maisakatuparan ang plano nitong gawing isang ecotourism zone ang Laguna Lake. Samantala, isang kakaibang demonstrasyon ang minsay nangyari sa loob ng DENR. Ang dapat na nagsisigawan at nagwawagayway ng kanilang mga bandila ay nakipagkantahan at sayawan kay DENR Secretary Lopez matapos silang papasukin at kausapin ng kalihim. Mga magsasaka, tutulungan sila ng manggagawa. Babawin ang lupang ninakaw ng ilan. Naging daing na mga katutubo ang pagpapalayas sa humigit 20,000 mga katutubo ng Capas, Tarlac at Pampanga dahil sa proyektong Green City ng Clark Development Corporation. Bukod dito ay ang banta rin nila ng pagpapalayas dahil sa pagpapatayo ng Aboitiz Power Plant sa Bataan, Pampanga at Tarlac. Dagdag pa ang pagpapatayo ng Aurora Pacific Economic Zone o APECO na may saklaw na 13,000 ektarya na lupa umano ng mga katutubo. Ginarantiya ni Lopez na aaksyonan nito ang mga ipinarating na hinaing ng mga minority groups. So through the Natural Resource Development Corporation, which is NRDC, we're going to go into joint ventures with the Katutubo over and above giving them the land so that we can help them make money. Naging makabuluhan rin ang pagbisita ni Lopez sa Morocco para sa World Climate Conference. Ibinahagi nito na handang tumulong ang French at German government para sa plano ng ahensya na mas palawakin ang paggamit ng renewable energy sa Pilipinas. Social justice o kung ano nga ba ang mas makabubuti sa nakararami. Ito ang nagsisilbing gabay ng DENR sa iba't ibang isyong pangkalikasan sa bansa. Naging makabuluhan ang krusada para sa kalikasan ng DENR sa taong 2016 at hindi ito titigil hanggang sa makamit ang hangaring maprotektahan ang kapakanan ng nakararami. Para sa Highlights 2016, ako si Diane Querer.